So, I'm Rosemary Atuela Pagtakunan. I was born on June 12, 1967. So, June 12 is Independence Day. So, kahit hindi ako nagse-celebrate ng aking birthday, the whole Pilipinas ay nagse-celebrate it with me. So, ako ay tubong Ilocos Norte, Paway Ilocos Norte. So, I am an Ilocana. Okay? And then my parents are they are farmers. Sila yung yung farmers na nakikibukid. Wala kaming sariling bukid. So kung may may produkto, of course mahati yan sa amin yung 3/4 kasi maano yan eh. Yung sa naman may-ari ng lupa is sa kanya yung 1/4. So, hindi naman malaki yung yung bu- bukid na nirerentahan namin. So, hindi pa magkasya kasi hindi sila yung yung ginagamit lang nila is yung araro. So walang traktor, basta yung small time na farmer. So hindi pa magkasya sa isang taon yung produkto nila. So, and then, kami ay 4 na magkakapatid. Yung panganay namin is lalaki, tapos 2 babae, ako yung pangatlo, at saka yung bunso is lalaki. Bali, ang babae ay nasa middle. Panganay is lalaki, bunso is lalaki. Pero yung panganay namin, ang nag-alaga ay aming mga auntie na walang asawa. So, bali 3 lang kaming inalagaan, pinalaki ng aming parents. So, ako yung nagpapasalamat sa aking mga parents ay napalaki kami ng maayos. Kumain naman ng 3 beses kasi hindi lang sila nagde-depend sa farming. Yung nanay ko ay nagbabay and sell. Siguro ako ang nagmana sa kanya. Mahilig magtinda. So that's it. And then yung panganay namin noon ay gusto niyang mag-aral sa Maynila. Pero dahil sa kakulangan ng budget ay hindi natuloy. So sabi ng nanay ko ay dito ka na lang sa Ilocos mag-aral. Pero yung kapatid ko nag-ano na lang siya sa automotive. And then yung pangalawa naman ay ang gusto niya ay teacher, pero yung course na teacher ay doon sa city mismo. So alam niya na hindi kaya ng aming magulang na ah, pupunta sa city yung kapatid ko. So na lang, nag-decide siya na mag-aral na lang dito sa malapit sa amin. Yung sa walking distance ba. So, noong ako ay magka-college na, yung gusto ng kapatid ko na maging teacher, ay doon niya ako in-enroll. Pero ang talagang gusto ko noon is business. Pero sabi ng kapatid ko, mas maganda ading, doon ka na lang sa Lawag. Teacher, sabi niya. Ako naman, yes manang. So, in-enroll niya ako doon sa teacher doon sa MMSU sa may specialty in education. Thanks God, nakatapos naman. And then, ako rin ay nagpapasalamat dahil nakapasa din ako sa board exam. So, to cut the long story short, ay after graduation, hindi po ako nakapasok ng trabaho kaagad. Pero bali nagtambay ako for half year. So alam nyo ang ginawa ni Mentor Rose for that half year. Ako ay tinulungan ko ang aking nanay na yung sa weaving ba? Anong Tagalog ba yun? Yung weaving. So, bali, tinuruan ako ng nanay ko na nag-abel. So, thanks God, yun ay naman, yung nakagawa naman ako ng mga kumot. So, yun ay binebenta ng aking nanay
or iniipon yan para i-barter doon sa Cagayan, ipalit ng bigas. So, ganyan ang ginagawa ng aming nanay noon. Nagbabarter siya. Kung ano ang produkto namin dito ay ibibiyahe na papuntang Cagayan. So, after half year, nakapasok na ako sa isang private school. Pero alam nyo mentors, sa private school, ang sahod namin noon is mga less than 1,000. Pero nagtiyaga ako for 3 years. 3 years ako nagtiyaga. Kung bagong sahod naman, talagang binibigyan ko ang nanay ko. Nagro-grocery naman si Mentor Rose. Pero hindi pa, yung natirang pera sa akin ay hindi pa umabot sa kinsenas. Kasi ang sahod noon is kinsenas katapusan. So anong ginagawa ko? Humihingi ako sa aking nanay. Sabi ko, Nay, wala na akong pera, pautang naman. So ganyan talaga ganyan ang for life ko for 3 years. Pero for that ang kapatid ko pala na babae ay nasa Hong Kong at that time. So may nahanap siyang employer. So, tinanong niya ako kung gusto kong pumunta ng Hong Kong. So, ako naman talagang gusto kong pumunta kasi ang gaganda nila sa picture. So, sabi ko, shoot ma, shoot ma, nang gusto kong mag-abroad. So, prinases niya ang mga papeles. And then, after, I think, 6 months of, processing of that papers, nakapunta ako sa Hong Kong. Ako'y nagpapasalamat, ang aking employer ay, ang babait nila. Imagine, nag-abroad ako pero at that time, hindi ako marunong magluto. Hindi ako marunong, kahit sa kanin lang, hindi ako marunong, luto ng bigas. Kasi na-spoiled ako sa aking nanay noon. Bago siya umalis sa bahay na pumunta sa bukid, mag-ano na siya, i-prepare na niya yung bigas na lulutuin ko. So, ganyan ang ano ko noon. So, buti na lang, yung amo ko na nahanap ng aking kapatid ay mababait sila. Sila na ang nagturo sa akin kung sa mga gawain bahay. And then, for that employer, ako ay nagtrabaho sa kanila for 7 years. Before ako nag-abroad, for that first employer, may, na ako noon, may boyfriend. Boyfriend ko for, I think, mag 3 years na kaming mag-boyfriend at that time. And then, sa first employer na yan, nag-work ako sa kanila for 7 years. Pero yung boyfriend ko sabi niya, inaano na akong magpakasal kami. Pero kung maganda pala ang trabaho mo, mentors, hindi mo na maisip mag-asawa. Kasi na-enjoy ko yung life ko sa employer na yan. Kasi ang ganda ng trabaho ko. May ano ba yan? May part-time ako sa kanila. Maaga akong umuwi para magluto lang ng pagkain nila during Sundays. Imagine, may dagdag na 200 sa aking sahod. So, kung ipalit mo na yung 200 na yan, malaki na yan. So, ako, sabi ko, yes. Meron pa akong part-time sa kanila noon, nagtatrabaho sa kanilang opisina. So, doon ako natuto mag-Xerox ng mga papeles, mag-laminate, and etc. So, since, siguro, talagang kinukulit na ako ng boyfriend ko noon na magpakasal. Ayaw ko talaga. Pero may nabalitaan ako na may liniligawan na noon yung boyfriend ko. Kaya nag-oo na ako, mentors.
Pero alam niyo kung ilang taon ako noon? 31 years old. So, medyo late na rin. Medyo late na rin noon, pero ako yung nagpapasalamat kasi, ah, wait, ako yung nagpapasalamat kasi nagpakasal ako and then thanks God, may ano na, yung nabuntis ka agad. Kasi before na ano nagpakasal ako, ano, nagte-take ako ng food supplement. So, doon ko talaga naniwala na kung yung food supplement ay nakakatulong talaga na ano, mabilis kang mabuntis kapag ikaw ay ano, nagfo-food supplement. Since ano na, nabuntis na ako noon pero hindi ako pinayagan na umuwi. Sabi ng amo ko noon ay, dito ka muna. Kasi kasi malapit na kaming mag for good, papuntang New Zealand. So, siguro will na rin ni Lord na mabuntis ako at that time kasi nabigyan ako ng long service. Binigyan nila ako ng long service. So, may pera na akong umuwi at that time. So, nanganak ako. And then, after 4 years na naman, bumalik ako sa Hong Kong. Bakit? Mauubos talaga yung ipon mong pera kasi lahat palabas. Palabas lahat yung pera ko at that time kasi walang ano eh, kahit may trabaho yung asawa ko sa bukid, hindi enough. Lahat, maglalabas ka ng puhunan, ang babalik sa iyo ay konti lang. So, bumalik na naman ako sa Hong Kong. 4 years old yung anak ko at that time. 4 years old siya. Iniwan ko sa aking nanay. Ang hirap na malayo sa anak mo, pero ang inisip ko noon ay ang kanyang future. Bali at that time, matino-tino pa ang asawa ko. Mm, matino pa siya. Wala pa siyang bisyo. Pero noong nagtagal na ako sa Hong Kong, doon na na-develop ang kanyang bisyo. So, parang ano, hindi ko ma-accept noon mentors na may bisyo dahil wala yung asawa. Mm. So, dahil ano na siya, naglalasing na, so nag-decide na naman ako na umuwi after 2 years ko sa Hong Kong. Good thing na umuwi ako. Nagkaanak ako ng isang lalaki. So after 6 years na nagkaanak, bumalik na naman ako sa Hong Kong. Kasi wala. Kasi ano, hindi ko alam, hindi ko ma-explain na ganun ang nangyari sa kanya. Pero kung dapat ako bumalik sa Hong Kong. Kasi paano na yung mga anak ko, ang kanilang future. So, kahit marami akong nababalitaan noon na nadidisgrasya yung asawa ko, nagtiis lang ako mentors. Kaya ako nag-online selling noon para may pandagdag at saka para makauwi na. Pero yung sa pag-online selling, hindi naman continuous. Ikaw pa ang maghahanap ng ibebenta mo. So, buti na lang
nakita ko ang I Am Worldwide. Hmm, talagang hindi ako ano na, nag-pandemic. Through sa pamamagitan yung pandemic na iyan, nakita ko ang Amazing Barley. Ayun. Kasi hindi lang yun mentors, ang daming nawala sa amin. Yung mga ano na mga bakahan namin worth 500,000 nawala lahat. Pero sabi ko, mga ano lang yan, mapapalitan din. Di ko alam kung saan napunta. Kasi hindi naalagaan ng mabuti. Kaya ang bigat ng dibdib ko. Marami, yung sa nangyaring yan, may sakit sa ano ko sa asawa ko. Kung bakit hindi niya inalagaan. Kaya, alam niyo mentors, hindi kami ano masyado ano sa asawa ko. Kasi talagang ano, hindi ko alam. Kasi na sa hirap ko sa Hong Kong, talagang bliname ko siya kung bakit hindi niya inalagaan yung mga na napundar namin na pagkakitaan sana. Siguro, hindi ko alam. Hmm. Tsaka nakapag-ano pa siya. Hindi niya, kasi ang asawa ko talaga, kung ano ang gusto niyang bilhin, kahit hindi useful, talagang binibili niya. Hindi na marunong ano, maghawak ng pera, simula noong ano siya, nagkabisyo. Mm. Ayun. So, ang pag-abroad pala, hindi yun ang solusyon para kayo ay umangat. Mas marami ang nasisira sa pag-abroad. Mas maganda na lang na dito na lang kayo sa Pilipinas. Pero we are very lucky, mentors, na andito tayo sa I Am Worldwide. Kasi ito na yung ano, kahit nagtagal tayo sa abroad, wala man lang naiuwing pera. Pero sa I Am Worldwide, tayo nagkaroon ng pag-asa. Mm. Lahat ng ito ay ano, parang hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano talaga ang ano ko sa asawa ko. Grabe, sabi ko. Pero hanggang ngayon talagang galit pa ako sa kanya. Naawa naman ako kung minsan sa kanya kasi kapag pinapagalitan ko talaga, wala siyang imik. Wala siyang imik talaga. Pero sabi ng kapatid niya nung umuwi, Manang, wag mo siyang pagalitan. Kasi ano na, kahit yung mga pangalan ng mga ano, parang nawala na yung magandang isip sa kanya. Dahil siguro sa ano, sa pisyo niya noon, tsaka na disgrasya pa. Hmm. Kaya Ayun. kung may anak kayo na ano, magplanong mag-abroad, sabihin niyo wag na lang. Lalong-lalo na kung maiwan yung asawa niya dito sa Pilipinas, wag na lang. Kung dalawa sila, okay lang. Pero ang dami ko talagang pinagdaanan. Ang alam niya siguro ay ano lang ang buhay sa abroad, pero once na maranasan mo ng buhay sa abroad, sabi ko sa kanya, talagang ano, buti sana. Ang ano sana, nakapag-abroad ka rin sana para alam mo yung buhay abroad, sabi ko sa kanya. Kaya buti na lang may bahay sila.
Kaya kapag ako'y nagagalit sa kanya, tatakas siya, pupunta sa kanilang bahay. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, give me more patience na maintindihan siya. At saka ano, ma, give me more patience na makidil sa kanya. Pero kung minsan sinasabi ng mga anak ko na, Mama, pabayaan mo na lang siya. Oh, grabe, no, Mentor Rose. Hinga muna tayo. So, ayun, Mentor Rose. So, talagang grabe yung, syempre, yung pinagdaanan. Siguro po, no, isa rin siguro yung magiging reason, nagkasakit siguro po yung asawa ninyo ng Alzheimer, no? Kaya siya ay ganun na ngayon. Pero kumusta na po pala siya ngayon, Mentor Rose? Wala siyang pinapakinggan, Vince. Kahit ano, sinasabihan ko siya, wala. Parang wala. Hmm. Parang walang, ano, hindi ko alam. Magkasama pa rin po kayo ngayon sa bahay. Kung minsan, Kung minsan, kung what do you minsan. mean po? May bahay pa siyang iba. Doon sa bahay nila, Vince. Kung, Ah, okay. ano, nagagalit na ako sa kanya, anak mo siya doon. Tatakbo siya doon. Hmm. Po. Grabe. Ibang klase. Hmm. No? Iba talaga yung napapagdaan natin mga mentors, no, sa lahat, no? Ayan. So, yung unang question natin, mentor Rose, sa inyo. Oo, pero sabi ko, buti na lang, hindi siya ganun nung, ano, malilit pa yung mga anak namin. Mm. Hindi Ano siya naman po ganun yung, nung maliliit pa yung sila. bilang asawa naman po niya, bilang asawa na, ano yung naalala mo sa kanya na yung tipong nagpapasaya sa'yo? Ano, kay siya Hmm. noon, mens. Parang palagi kaming nagsasama noon, kahit sa bukid, sinasamahan ko siya. Kung may ano sila, kung pupunta kami sa Lawag, mag-shopping, kami, nag-grocery. Sinasamahan niya ako, ano, siyang driver ko, ganun. Pero ngayon, takot pa, takot na rin akong magpa-drive sa kanya. Kasi kahit magdi-deliver kami ng barley, nag-aaway kami lang yan. Ilang beses na kaming pumupunta doon sa bahay ni Mentor Jan para ano, hindi niya alam. Hindi niya alam saan ba yung bahay ni Kan. Ilang beses na kami pumupunta doon. Hindi na 10 times. Oo, Yes. Pati yung mga una niyang kaibigan noon, hindi na niya maalala. Hmm. Commute pala ako. Ah, Ayun. So, ayun, Mentor Rose, no? Dahil doon sa inyong ano, buhay, may asawa yan, yung inyong ano yun, ano. So, ngayon, yung nasa abroad naman po kayo, ano naman po yung sa abroad kayo, nasa Hong Kong kayo, yung hindi mo makakalimutan o naranasan mo na pinakamasakit na naranasan mo nung ikaw ay nasa abroad, nagtatrabaho ka sa abroad. mens, kung may sakit yung mga anak ko, tapos lasing siya, hirap. Hmm. Yun yung ano, Or ano, nasa abroad ako, tapos na, mababalitaan mo, na disgrasya siya. Nasa Pilipinas noon si Mentor Daisy. Tinawagan niya ako, Manang, na disgrasya mo asawa mo. Kasi palagi niyang sinasabi sa akin noon, pupunta siya sa ano nila, sa bukid nila doon sa kabila para magtrabaho. Yung pala, naglalasing sila doon kung magre-remit ako ng pera. Pagkatapos ma-withdraw yung pera, punta ka agad doon. Iba pala ang ginagawa. Mawawala yung pera niya. Hmm, ganun. Grabe, no? So, Ayan. oo.
Kaya ayaw ko ng magkaroon ng phone noon kasi kung magme-message yung anak ko, "Mama," ganun lang, ay talaga nervyos na kaagad. Sa mga anak niyo naman po, Mentor Rose, kumusta naman po sila ngayon? Kumusta po sila noon? Ano yung naging relasyon nila sa inyo bilang magulang? And papaano nila papaano nila naha-handle din kasi nga 'di ba lagi may gano'n, may gano'n palang sakit yung kanilang tatay. So, papaano naha-handle? 'Di ba dalawa po yung anak ninyo, papaano nila naha-handle yung sitwasyon na gano'n? Papaano mo po napapaliwanag sa mga anak? Parang accepted na rin nila yun. Pero ang sinasabi ko sa anak ko, "Wag niyong gayahin ang tatay niyo. Especially ikaw," sabi ko sa anak kong lalaki. Pero sabi niya, "Oo mama, alam ko." Alam niyo may pinuntahan yung anak kong lalaki noon sa ano, sa kabilang barangay, yung party yata. Sabi ng isang matanda, "Uy Barok, inom ka ng gin," sabi daw niya. "Ay tatay, hindi ako uminom ng gin." "Ay, father mo silpag ko na. Wala lang daw imik yung anak kong lalaki. Oo, ganun. Kasi well known yung asawa ko na nung wala na ako, well known na ano, manginginom. Mm. Ano pa lang Pero po, ang sinasabi ng alcoholic. anak kong babae, "Mama, dapat pa-check up mo si tatay," sabi niya. Pero sa inis ko, "Wag muna." Sabi ko, "Oo, parang oo, hayaan mo na yung kapatid niya na lang ang magpa-check up sa kanya." Pero parang sayang din kung ipapa-check up namin siya baka ano, kasi wala siyang ngipin. Yung kapatid niya, pinagawan siya ng ngipin. Imagine 40,000 hindi niya ginagamit. Kahit anong sabi namin sa kanya na gamitin mo yung ngipin mo para ano, mag-ano ka naman, mag yung presentable ba. Kasi yung anak mo, yung anak mo, oh, binata na, para presentable ka naman sabi namin. Ayaw, naku, 40,000 itatago mo lang diyan. Gano'n siya, ano ngayon, parang balewala lang yung pera sa kanya. Ang dami pong ng ano 'no, ang palaklaki na akay berry, palaklaki ng ating barley, ayan grabe 'no. Pero alam ko Mentor Rose, yung pinagdadaanan mo ay napakahirap 'no, lalo pat may mga anak ka tapos 'di mo sobrang hirap nung ano mong 'yan. Ayan 'no, kaya grabe yung journey mo 'no. Mahirap talaga yung pinagdaanan lalo kapag asawa yung involved 'no, ayan. Basta hindi na alak, lalaklakin sabi ni Mentor Aiza. Kasi minsan kasi 'yan yung nagko-cause din ko minsan ng pagiging malilimutin, Alzheimer, tsaka iba talaga yung ano kapag may alcoholic talaga yung katawan ng isang tao, 'yan. Oo. So, ang hirap maging asawa. Ayun, Oo, Mentor pero sa Rose. ngayon ano, hindi na siya sa bahay hindi na siya umiinom. Kasi alam niyang Oo, galit ako. Siguro kapag nasa kabilang bahay na, di ko alam kung ano, umiinom dun. Kasi siya yun, naman mag-isa or kapag ano naman, yung bakla, baka hating gabi lang umuuwi sa bahay yung ano, caretaker naman sa bahay. hindi mo na namo-monitor 'no, pero sana 'no, pag-pray din natin 'yan, Mentor Rose, na bigyan ka ng wisdom ni Lord kasi ayan, ano pa rin naman kayo, eh, mag-asawa pa rin kayo 'no. Pagdasal po natin 'yan. Ayun, para sa kanyang kalusugan din. Actually medyo bata pa rin naman po 'no, nasa 60 na po ba siya? Senior na po ba, hindi pa? Magsi-62 na mens, bata pa. Bata pa. Yun ang parang hindi ko ma-accept na gano'n siya. Pero sabi ko sa kanya, "Yan ang ano mo, ang kagagawan mo rin dahil sa alak," sabi kong gano'n sa kanya. Or sa nung nadisgrasya siya. Baka Kasi siya rin yung nawalan daw siya ng malay nung nadisgrasya siya. hindi po ba napatingin yung kanyang utak? Yung kanyang ano, napa-CT scan?
na-scan naman noon, mens. May ano na, buo na clot sa kanyang utak. Pero Hin- na ano, through yung sa medicine yata. Ayan. No? Mm. Ayan, super nakakaawa din po yung sitwasyon ng gano'n, no? Pero siyempre, Mentoros, no? Sabi nga konting tiis pa. No? Konting tiis pa. Ayan, no? Ayun, so sa mga ano naman po, Mentoros, so yung and another question naman natin, no? Yan, so ano naman po yung ano, yung pwede nyong mai-advise, no, doon sa mga OFW natin, no, na nasa abroad pa rin ngayon. No, na may same kung minsan may same din yung sitwasyon din naman sa asawa o sa mga anak naman. Ano po yung pwede niyong mai-advise o kayo maibigay sa kanila, no, na wisdom Oh, sa mga tawag mo si OFW na I am single. worldwide para makauwi na kayo sa inyong pamilya. Gawin siya. Advice na po kay Mentor Isa. Ayan. Oo, more an akala ko noon is ano, bed of roses. Pag-asawa. Hindi ko akalain na ganitong mangyayari sa akin. Imagine, 31 years old na nag-asawa, tapos ganyan pa at the end. Hmm. Hindi ko na pala Kaya nagsisisihan siguro, na ako'y 15 anyos nag-asawa, Mentor Rose. Ayan. Kaya ano, no? Ayun, so nagkalabasan na kung ilang mga taon nag-asawa. Itong si Mentor Rose, no? 31 na nga naman nag-asawa. Dating apps na si Mentor May. Ang bayo ng Mentor May, mag-dating apps na daw. Na kung baka kayo makakuha ng apam. Wag naman yung nananakit, no? Okay. ayaw. Ang buko yung Mentor May na. Ano si pa yun? Ayan, Mentor Rose, no? Ayan, so, ayun. Gawin daw si I am worldwide. No, para Yes, hindi true. tayo para hindi tayo magtagal kaya sa Hong Kong. Ayun, doon naman po sa nga ano, sa may mga anak, sa mga family naman sa ano, sa Pilipinas, ano yung pwede niyong may advice sa kanila? Na pwede ninyong Mm. kung ano din mga karanasan din. Na, halos same, pero hindi naman lahat sa asawa eh. May mga anak na nandito sa Pilipinas. Sa mga anak na nasa Pilipinas, tapos dapat yung mga anak ay mag-aral mabuti. Mm. Mag-aral mabuti. At saka, ano pa ang hinanakit ko, hindi niya nabantayan yung anak kong babae. Mm. Siguro sa kahiyan siguro noon, hindi siya, dapat yung anak mo kasi, dapat close siya sa kanyang tatay. Hindi ba Hindi madalas? hindi sila naging close kasi dahil nga sa ano ka, sa nangasawa ko, palaging naglalasing. Alangan naman na ano, masasaya ka sa ginagawa ng tatay mo. Siguro, ganun ang reason kung bakit nagkasawa ang anak kong babae. So, isa pang kalbaryo ko yun noon. Muntik pa akong nasagasahan sa Hong Kong dahil sa pag-isip kong yan. Kasi hindi ko rin accept noon na nag-asawa ang anak. Ayun. Pero, ano, sa ngayon nagpapasalamat na ako. Kasi si Karias ang kasakasama ko dito sa bahay. At saka yung anak kong babae, ang tipid-tipid niya ng pera. Marunong na siyang kumita ng pera. Hindi siya gastador, hindi siya yung talagang, hindi na siya katulad noon na lahat yata umingi ng pera sa akin, gastos yan, gastos, pero sa ngayon hindi na. Nag-mature na rin po. Yes, matured na, nag-matured na siya. At saka, Ay, ano, ang sarap pala na yung pupunta kayo ng restaurant, ang anak mo ang magbabayad. So, sa mga nanay na nasa Hong Kong, tapos kung may trabaho na yung anak nyo sa Pilipinas, bilisan nyo nang umuwi. Ang sarap na ilibre ka na ng anak mo. Yes, mentors. Andito sana si Mentor Leticia. Mm. ayun. So, uwi na, no? Ayan. So, isa pang question, Mentor Rose. Ayun. So, kung meron kang babalikan,
at babaguhin sa nangyari sa buhay mo, ano yun at bakit? Sana yung, kasi ang dami naman akong mangliligaw noon. Meron pang apam, meron pang ano. Sana kung, hindi ko alam kung bakit Pilipino ang ginusto ko, hindi yung Amerikano. Oo. Kasi noong nasa Hong Kong ako, ang dami kong pen pal. Pero sa daming yan, ano pa naman sa Pilipino kay Hill. Siguro, talagang siya ang binigay ni Lord para sa akin. Kasi kung nag-asawa ako ng iba, baka wala ako sa I Am Worldwide ngayon. Yes. Ba't kasi hindi ako mamili? Pero hindi. Imagine, may nagbigay pa sa akin na, kasi ang ayaw ko rin naman noon, 75 years old, gustong-gusto niya ako, ilang taon na ako noon, 25. Nagbigay pa ng ano na, ng mga pendant na yung opal. Tiningnan ko yung ano, yung meaning ng opal. Hope pala. May hope siya sa akin, pero pagtingin ko yung picture niya, matanda niya, kaya ayaw ko. Basta ba tatlong M, no? Matandang mayaman, madaling mamatay. Ayun, no? Ayun, no? Yung ano talaga ni Mentor. Ayan. So, baka may nakakarinig ka dyan. Andan niya po ba yung asawa mo ngayon, Mentor Rose? Wala, nasa kabila po. Wala pala. Nandiyan ba siya? Narinig ka na na Genesis? Wala, nasa kwarto sila, nasa taas. Ako naman sa baba. Ayun, no? Ay, buti na lang. Buti na lang, no? Kung hindi, no? Ayan, siguro talaga, sabi nga hindi man natin maunawaan bakit nangyayari yun. Bakit may nangyaring mga bagay na hindi natin maunawaan sa ngayon. Pero someday kasi, mapapagano ko na lang, kaya pala nangyari yun, no? Kasi kung minsan yun yung kasi yun din yung pwede natin kapulutan din ng aral, yung mga napapagdaanan natin, no? Ayan, tulad yan, katulad si Mentoros, no? Meron siyang mga karanasan sa asawa niya na baka, no, isa sa mga nandito na ganun din yung na experience sa kanilang mga husband, 'di ba? So, ano yan, no? Basta kayo ay no, sabi nga laging magsandal, no, sa Diyos talaga. Ayan, no? At ang ating pag-aasawa, talagang yan parang sabi nga hindi kanin na isusubo na 'pag napaso ay pwede mong iluwa, 'di ba? Ayan, kaya grabe. Ayun, may question pa ba tayo? Wala akong maano kay So, Mentor Rose 'no? Grabe. kahit ganun yung asawa ko, nagpapasalamat ako kasi suportado yung mga ano niya, yung mga biyanan, yung mga pera, mga auntie niya at saka yung hipag ko. Yung hindi na ibibigay ng asawa ko na yung sa support, kasi hindi na siya ano ngayon support. Bali, binibigyan naman kami ng hipag ko. Binibigyan na yung mga bata, pati ako kung minsan. At saka nagpapasalamat naman sila sa akin dahil umuwi ako, may pinagkakakitaan. Na hindi ako totally na nagdedepend sa kanila. Sabi nga ng hipag ko, kasi ako lang daw ang ganito, na kayang suportahan ang pamilya. Kahit unable na yung asawa mo. Ayun, last question natin, Mentor Rose. Thank you so much po, no? Ano naman yung tanging pinangahawakan mo ngayon sa buhay, no? Yung life verse. Ano po yung pinakang na naaalala mo every time na may problema ka, may masaya kang nangyayari sa'yo, no? Ano yung pwede mong ma-share? Ano yung life verse mo? Verse. Yung yung kung may burden ka, ibigay mo lang kay Lord. Yung, yung yoke ba? Ano ba yun? Yung life verse na yan. Lahat ng problema mo, ibibigay mo lang kay Lord. Wag mo nang sabihin sa mga tao. Basta kay Lord ka na lang magsabi. Kasi yung
Itong problema kong ito, part lang ang alam nila Mentorelli. Si Lord lang ang nakakaalam. Lahat ito, yung sinabi ko sa inyo, part lang ang ano nila Mentorelli. Pero lahat ito, alam ni Lord.